Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Misha, I'm from Japan, Kabayan, Cancer. This reading is for you, full moon in Scorpio. Full moon in Scorpio, this May is maka-apekto siya sa iyong relationship at sa iyong finances. Ibig sabihin, when it comes to a relationship, maaaring magkakaroon ng mga revelation, enlightenment sa buhay, o kaya andun yung sitwasyon na may magpaparamdam, ganyan, mga new love o crush, mga ganyan sa iba sa inyo. Pinag-uusapan when it comes to inheritance or mana o kaperahan o mga ano to? Lupa, ganyan, bahay, sa iba sa inyo. You're doing your passion or may tao na magkakaroon ng attraction sa'yo sa nakita or ikaw ang ma-attract sa kanya, magkakaroon ng iba dito is siguro contract, negotiation, collaboration, partnership, dealing sa iba sa inyo, o hindi yung sitwasyon na sa ibang aspeto ng buhay mo may delay eh. May delay siya, pero handito si Candle kasi, handito rin si Han. No? Ibig sabihin, nasa sa kanya mo yung enlightenment na yun, kung ano yung mga situation mo, emotional, physical, financial, ganyan. And then also, is may konting challenge ako na nakikita sa'yo. Pero have faith lang daw, no? Kung ano man challenge ang darating sa buhay mo. May karoon mo siya ng konting delay, magkakaroon mo siya ng enlightenment. You need to take it action lang din. No? Dun sa mga bagay na yon. And also, merong sitwasyon na maaaring magkakaroon ng kasiyahan. No, may mga kasiyahan, may mga papuri, may mga tao o ikaw magbibigay ng pagmamahal sa iba sa inyo. Sa iba naman, meron namang positivity happen. Or sa iba to the extension kasi may pagtutulungan ako na nakikita. There's a growth or achievement sa ibang aspeto ng buhay mo. When it comes to finances, is a power shifting this full moon. Sana yung finances mo is good shifting ang maganap o mangyari dito ha. Pero sabi dito ay siguro hindi naman kayo nag-aasam ng ganun kalaking shifting, di ba? Pero if you want to grow, you need to take it action. Yan din mga manifestation when it comes to a money, manifestation for a change, ganyan sa iba sa inyo. Siguro iba dito is may mga tao na nagbibigay sa'yo ng finances or ikaw ang nagbibigay ng finances. May mga sinusuportahan ka. Nasa kamay mo ang goal mo. Nasa kamay mo yung manifestation mo, mag-action ka. Pag hindi ka nag-action, walang magaganap o mangyari sa'yo. Kailangan mo rin kasi is sumugal dito. Kailangan mo talaga is kung kailangan maghigpit, paghigpit ka. Pero nasa sa'yo yun. Sa iba sa'yo. Sa iba sa inyo. Kung gusto nyong magbago lang naman yung buhay nyo. O kaya kung may mga dapat pagkakitaan in a social media, mga ganyan, mga part-time job, kung kailangan. Kung gusto nyo lang naman, hindi naman kayo pinipilit. Nasa inyo yun. Kasi andito yung sitwasyon na iba dito is siguro maglulok kayo ng opportunity. Ganyan, mga pagbabago. No? May mga ile-let ko siguro kayo. Or need to let go and moving on. Hard to climb yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, pero huwag ka mapanghinaan ng loob. No? Kailangan mo i-fulfill yung cups mo kung kinakailangan para ma-reach mo yung goal na yun. Andito yung may mga fear of failure, no? Mag-ingat kayo, no? Baka maloko kayo sa pera. Magkakaroon ka ng choices sa buhay nyo. No, may mga hihintayin kayo na clarity into your life or maaari makaka-receive ka or get an advice sa tao na pwede mong pagkatiwalaan. Iba dito is medyo siguro may mga matataas ang pride o may mga situation na ayaw mong ipakita sa kanila yung tunay na ikaw o yung tunay na nararamdaman mo.
Sa nakita ko dito, kung there's a failure situation, siguro andin yung hiding, hina-hiding mo yun sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na kailangan yung i-relief o yung kung meron kayong mga shadow work, kailangan yung mag-heal doon sa bagay na yun, no? May tao ditong sakim, no? May taong makasarili. Ingat ka, ha? Sana hindi ikaw yun. Sino man siya. Mag-ingat ka sa pera mo, no? Kung medyo nagkakaroon siya ng, kasi kung mayroon siyang di ba, patay na halaman. Sabi dito, expect a good flow of money and raise. Sa iba dito is, there's a new offering of job, no? Congratulations kung meron man, o may mga papasok na pera daw sa inyo. Magplano ka maigi, no? Take a stock on your finances and identity what you need to change. Yan, pag-isipan mo maigi, magplano ka kung ano mga dapat na i-change mo, dapat na actionan mo, dapat na decisionan mo this time. Sa nakita ko dito. And try to reminisce sa past situation and then magpumulot ka doon ng aral. And also, makikita ko dito na may mga unfinished project, unfinished business, or may tao na kilala o taong nakaraan na muling magbabalik. O kaya hindi nyo magkakaroon ka ng reminiscing from the past situation sa buhay mo, sa mga naganap o nangyari sa'yo. Maaari may mga mamimiss ka, may mga sitwasyon na maaalala mo na ganito, ganyan, na itong tao na to ginawa sa akin. Tapos, maaari kung mayroon ka nakilala ngayon, mukhang pareho pa sa ata sila, yung mga ganun. Nasa sa'yo yun. Pero you're reminiscing the past situation, maaring childhood mo, maaring mga kaibigan mo, maaring anak mo, maaring a memory from the past relationship, maaring ganun, maaring dati mong trabaho, mga ganyan, mga ganun. Andito na rin yung pagkakaroon ng pag-repair ng inyong relationship, maaring sa trabaho, kapatid, o sa karelasyon, no? Yung mga, o kaya naman is there is someone here na makapagbibigay sa'yo ng tulong to heal yung pain na nararamdaman. Also, there's a reconciliation of situation dito. May mga career success ka, kasi dito there's a growth and success. Ibig sabihin, yung hard work mo, if you give your dedication doon, there's a reward, no? Or may mga bagay o sitwasyon na if you progress mo is magsasucess yun. This is a breakthrough para sa'yo, yung major career na yun. Oh, there's a new horizon also, no? A breakthrough is on a horizon. A-actionan mo na lang talaga siya. Paplanuhin at a-actionan mo na lang siya to growth, no? In the relationship man yan or ano. Pero may mga, sabi nga dito, may new opportunities and new job and achievement are coming sa buhay mo. Congratulations kung sa amang aspeto ng buhay mo yan. Sabihin, changes, Bisaya, changes is coming, no? Magkakaroon na ng stability sa iyo. Kumbaga dito ka rin sa sitwasyon mo na may mga new communication, new decision, new pursuing a project sa nakikita ko sa iyo dito. May mga ifo-force ka na ata, na dito na rin yung situation na may mga i-create ka this time. Andito na yung pagkakaroon ng decision making to level up o to step up sa iyong throne o sa iyong sarili. Ganyan. Kumbaga, andito yung may mga happy choices, may mga happy outcome, situation sa nakita ko dito. Kumbaga, you will release yourself in a situation na hindi naging maganda, naging toxic sa iba sa inyo, magkakaroon sa iyo ng recovery, and then handito ka na rin sa sitwasyon mo na may mga gagawin ka raw no, sa buhay mo, maaring new job, new work, or opportunity man yan, or new love, no? Kasi nakita ko sa iyo is a recovery. May mga gagawin ka daw na mga multiple tasking, multiple priorities this time,
Yan ang nakikita ko sa'yo dito. May bagong simula. There's an ending of a cycle situation. May union ako na nakikita dito. Or someone's thinking na magkaroon ng union sa'yo kasi may reconciliation tayo. Pero may union sa iba. Yun ang nakikita ko. Merong pagbabanding na magaganap o mangyayari. Maaring magbabanding kayo ng malalapit sa'yo. Maaring kapamilya mo, kasama mo sa trabaho, friend mo, o karelasyon, o new love life man yan. May mga ganun akong nakikita sa'yo. May taong makikipag-usap sa'yo. May tao kang kakausapin o may taong makikipag-usap sa'yo. Yung iba sa inyo, yung iba sa inyo is new person. Ito. Sa iba sa inyo, dalawa person yun eh, no? Mag-save ka daw ng money ha. May mga situation na transformation or paglipat. There's an unexpected change happen sa buhay mo. Meron. Huwag ka agad magtiwala ah. May taong medyo maaari magkaroon ng pagsisinungaling. Or there's a sneaky person. May taong nagmamatsyag, ikaw nagmamatsyag, or maaaring sa kasama sa trabaho. Maaaring ikaw, minamatyagan mo isang tao. Ganyan. Or may mga sneaky person. Ako nakikita sa'yo. May mga happiness, you feel freedom, may mga celebration na magaganap. Ako nakikita sa'yo. By the 9 weeks, 9 months, or by September, or by this month, or maaring by this month sa iba, maaring may mga pagbabago sa buhay mo. There's a beginning of a new start. Maaring new work, o kaya new love life, o maaring iba dito na dumating na, no? Sa nakita ko dito. May pagbabanding ng taong nakakonect sa'yo. Iba dito is relationship, love relationship yung iba. Dito, iba, mga friend, ganyan, sa iba sa inyo. Yun lang nakita ko sa'yo. Maaring may mga lakad o may mga travel situation. There's a success when it comes to a money, siguro is hindi man siya ganun kalaking magbabago sa'yo, pero ang nakikita ko dito, may recovery when it comes to money. May konting pag-angat. Pero may mga bagay o sitwasyon ka lang talaga na kailangan mo ayusin. O may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo simulan o i-let go o i-transform para hindi siya totally mag-loss. Kumbaga, alisin mo yung mga malas, i-release mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na nakapagpapa-hold back to change to your best version. Umalis ka o umiwas ka sa toxic relationship, toxic situation, bad habit, ganyan, sinasabi dito. Any situation na maaring hindi good para sa'yo. You need to ending something into your life. And focus to yourself. Siyempre, iba dito siguro there's a rest time o kaya andun yung sitwasyon na you need ng mental peace sa nakikita ko dito. Yun lang nakita ko sa iyo eh. May mga pagpapasyahan ka raw. Iba dito siguro balay ka na nanaginip o may mga panaginip kayo na hindi yung maintindihan. Arigatou namasay, God bless.